guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Eight of Wands. Temperance. Kalmado ka lang and relaxed. O maybe nag-yoga ka. Sa kalmado, hindi nag-obserba ka. Pero walang nagpapa-hold back sa'yo na gawin ang gusto mo. Like, mag-travel or message. Kung sino ang gusto mo i-message, kontakin ang gusto mong kontakin. Walang pumipigil sa'yo. Walang nagpapa-hold back sa'yo. Walang energy na pwedeng mag-restrict sa'yo na gawin yung gusto mo. Ayan. O nakakaisip ka na ngayon na makipag-communicate or mag-travel, mga ganun ba? Or may i-message ka, may kontakin ka, may gagawin ka, ganun. Pero kalmado ka lang right now at nagre-relax o obserba. Relax lang, kalmado. Pero nag-obserba kasi bukas yung isang mata, no? Ayan. Nakamasid yung isang mata. Yung isa nakapikit. Ano pa ang about sa'yo ngayon? Ay, you are comfortable and stable. Magsisimula na ba na, or maybe masagana na talagang buhay mo? Kung hindi pa, magsisimula na bang maging masagana ang buhay mo? Oo, mag-umpisa na magkaroon ng growth, stability, ma-attract mo yung opportunity, mag-umpisa na maging stable ka financially, maging wealthy, ganon, maging masagana, maging abundant yung buhay mo. And maging komportable yung buhay mo. Ayan. At mukhang napakaraming fruits sa paligid ng bahay mo, sa paligid, at napakaraming pera. Ganun. And for sure, mag-alaga ka ng pusa o baka may alaga ka ng pusa. Ayan. Talagang masagana. Bastante, kung sa Ilonggo pa. Abundant. Ayan. And makapaglagay ka na ng boundary para, alam niyo kung ano yung purpose ng makapaglagay ng boundary or healthy boundary, para walang ma-intrude sa buhay mo, sa personal life mo, sa mga decisions mo, sa sarili mong buhay. Kasi hindi may kakaila, no? Na meron talagang gusto mag-intrude, mahimasok, mangontrol ang buhay ng iba. So para makapag lagay ka ng alam mo yung pag nakalagay ka ng healthy boundary or boundary from others, ay magkakaroon ka ng peace of mind, tahimik na buhay, at hindi sila sige ka pang compete sa'yo, hindi sila sige ka pang challenge sa'yo, hindi sila makapang-abuso sa'yo. Hindi sila makapang-intrude sa buhay mo. Yun ang purpose ng paglagay ng healthy boundary or boundary. Ayan. And, ano ang ini-embody mo ngayon na energy? Wise, kasi wisdom is here. You are a wise person, no? You are a wise person. Grounded, kasi black ko, color black. Pag wise ka, meron kang makikita o maobserbahan na hindi naobserbahan at hindi nakikita ng iba.
Kaya nakaka-acquire ka ng wisdom. Like, yung mga deceit and scheme na ginagawa ng iba. Obserbahan mo yun, nakikita mo yun, basta mga ganun ba. Yung mga tricks ng iba, obserbahan mo yun, makikita mo. Behind their false mask, kung ano talaga sila. Yan, sample lang yun ha. Kung ano yung gagawin mo, you're wise, no? Anong gagawin mo sa isang situation para masolusyonan yung problema. Mga ganun yung wise ng tao, di ba? So, ayan. So, ano ba ang pagkaalam niyo sa wise? O sa wise na tao? Or yung tao may wisdom? Para mas lubusan ninyong maintindihan, search nyo sa Google. Matutunan o makakwire ka ng wisdom based on your experiences, through your experiences, no? And through observation, using your keen observation, and through the experiences of others, at sa lahat ng situation na na-experience mo, na manangyari. Ganun. And there's growth. Magiging wealthy ka na, or nagsimula ng mag-grow, yumabong, kasi color green, it's a sign or symbol of growth, no? Pag-grow ka na ng pag-grow. At pa-strong kasi dragon. Nagiging powerful ka na nagiging powerful. At nagiging courageous na nagiging courageous. Strong, powerful, courageous, and nag-grow. Ayan. And busilak ang puso mo. Kasi puti, pure-hearted, busilak. And you are protected by light. May sinag basta may liwanag na nakatuon sa'yo, na nagpoprotekta sa'yo, at parang may mga bubbles pa na sumasalo ng mga negativities na tinuturn nila into positive energy, yung mga negativities na nasasalo nila. Ganon. Madaming tao ang baliktad yung pagkaintindi nila sa mabuti at masama. May mga tao na baliktad ang paniniwala at yung alam nila. Minsan ay yung masama para sa kanila ay mabuti yun. Minsan ay yung masama para sa kanila ay good yun. Ganun, no? Minsan ay yung good or yung mabuti para sa kanila evil yun. Yun ang masama. Baliktad sila. Yun ang mga baluktot kung tawagin. Kaya ano nangyayari, afterlife, pag namatay sila, na-impyerno sila. Kaya malaga din yung alam mo yung tama sa mali. Para kung pumanig ka man, may panigan ka man, dun sa tama. Kung ano yung tama. Diba? Kung may paninindigan ka man, ay sa tama. Ano yung dreams and goal mo na magagrant? Yung maging stable ka na, secured, dahil financially o sa lahat ng aspeto ng buhay mo, balance, hindi ka na ma-outbalance, lalo na siguro sa financial, no? Yung magkaroon ka na ng maraming ipon, yung secured ka na talaga in life, and abundant yung buhay mo, color green, no? And may pentacle pa, ayan. Maging safe ka na, no? And secured financially, and maprotektahan mo yung
mga pinaghirapan mo na hindi manakaw ng iba, na hindi makuha ng iba. Kasi meron din talagang mga tao na evil na yung pinaghirapan ng iba o yung pinagsikapan ng iba, no? Ayun ang pinag-initan nilang kunin. Gusto nilang angkinin, mga gahaman. Oh, may mga ganong tao pati. Para sa kanila tama yon, kasi baliktad na sila, baluktot na sila eh. Raso na tao sila. Tama ba yun? Kaya hindi talaga, may pure na sila pagka ganun sila. Ano yung message for you? Ay, sino ba nagagay dito? God pa rin, Jesus Christ po ba? Hindi. Angels ba nagagay dito ngayon? Angels. Ayan, angels. Anong message ng angels for you? Ito na lang gamitin ko. Ten of Cups. Upright ba itong Ten of Cups? In reverse daw. Ten of Cups in reverse. Ano yung Ten of Cups in reverse na yan? Etong pamilya na to, na hindi masaya, hindi kontento sa buhay nila, ay patuloy na may ginagawa sa'yo. Hindi. Patuloy na may goal, no? Patuloy sila sa goal nila na na i-destroy ka. Patuloy daw sila sa goal nila na i-destroy ka. O, di ba? Pangialam nila yung buhay mo. Pangimasuka nila yung buhay mo kasi hindi kontento sa buhay nila. Bakit? Ano bang reason naman yan? Naiinggit? Naiinggit sa'yo yung pamilya na yan. O, yan ang sign na evil. Evil yung family niyan dahil sa inggit nila. Of course, hindi nila aminin yan. Kaya sanay man yan magsinungaling. Sabihin nila, ano na mag-iinggitan ko dyan? Pero doon nag-umpisa yun. Yun ang main reason kung bakit sila ganyan. Masakit ang katotohanan. Pero hindi nila matanggap ang katotohanan dahil masakit. Dahil hindi nila ma-accept. Ano pa ang pwedeng hiwalay itong pamilya na to, or basta hindi sila kontento sa buhay nila. They're not living a fulfilling life. They're not contented in their life. Kasi ang umiiral sa kanila inggit. Paano sila makontento sa buhay? Paano sila maging masaya? May hatol pa sa kanila afterlife. May impyerno pa sila afterlife. So, ginagawa nila na yan. Hindi yan panakot dahil halata naman na ang mga ganyang gawain, ganyang pag-ugali, ay evil. Saan ba napupunta ang evil? Sa impyerno. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng mga angels, hindi makapag-take na action yung itong pamilya na to. Yung pamilya na yan. Sa mga goal nila, hindi na sila makapag-take na action pa. Kahit may goal sila, hindi na sila makapag-take na action pa. Yun ang sinasabi ng angel. Hindi na sila makapag-take na action against you, or hindi na mag-succeed yung mga ginagawa nila. Yung mga sinisent nila sa'yo, hindi na magtatagumpay pa. Ganun ba? Hindi na magkaroon ng movement, action, yung mga deceit, plans nila, traps, goal nila, yung mga ginagawa nila against you. Ano maging buhay mo?
House. Maging secured, stable, you feel safe also. Number 4. Makapag-build ka ng house, or else you will live together ng person mo, yung family mo, sa bahay na you feel secured, stable. And peaceful, yung may peace of mind ka, peaceful yung buhay nyo. Ayan o, parang walang ganong kapitbahay to, yung bahay na to, na may peace of mind kapag ganyan. Walang mga evil eye sa paligid. Kasi the more na madaming tao, madaming bahay sa paligid, lalo kung matoxic, ay yan. Pero kung wala namang pakialaman, kung dikit-dikit ang bahay, kung walang pakialaman, kung hindi mga ingitirang nasa paligid mo, yung mga kapitbahay mo, ay wala problema. Yung inggit kasi yan ang root of all evil. So, kita mo yan, yung pamilya na to, nainggit na yan sila sa'yo ha. Of course, hindi nila yung aminin. Ubo na sinungaling mo yan. Ano pa ang about sa'yo? Justice card. Magkakaroon na ng balance sa buhay mo. Ano tong justice dito? May hatulan? Hindi. Hindi sa may hatulan, kundi magsasaksid ka. Magsasaksid ka, no? Magtatagumpay ka kasi clarified by 6 of Wands. Magsasaksid ka, magtatagumpay ka na sa buhay. Magkaroon na ng balance sa buhay mo. Ganon. And pwedeng ikasal ka na ba? Ikasal ka? Ikakasal ka na. Magtatagumpay na ikakasal ka. So, hindi pa nakasal dyan, ha? Or kahit nakasal ka na sa una, kung naghiwalay na kayo ng pangasawa mo, ay pwede ka namang magpakasal ulit, di ba? Kung wala na kayo ng dating mong asawa o partner, gano'n. Masasaksid na makasal ka. Kanino? Kanino ka ikakasal? Dito sa person na to na magte-take ng action sa'yo, sa person na magre-reach out sa'yo, na passionate na, parang may plano, may sketch na siya, ayan o. Oh. Bala kang puntahan nito, parang may mapa dito. Pupuntahan ka niya. As in, pupuntahan ka niya. Yun na nasa isipan niya, pupuntahan ka niyan. Oh. Na maglukas loob siya, na maging courageous kasi color blue, maging matapang din siya. Napuntahan ka, ipursu ka. Adi, kilala ka niyan, ano ang feelings na sa'yo ng person na yan. Ito, may Page of Pentacles na yan. Upright man, 6 of Swords na yan. In reverse, gusto niya bumalik sa'yo. Oh. Para hindi na mag-rejoice ang mga enemies. Hindi. Ang mga kontrabida, sabihin natin kontrabida. Ang mga kontrabida, maingitira sa buhay ninyo, kahit hindi nyo kaaway, kung may mga ingitira, kontrabida, yan ang pupush din sa person mo na bumalik na sa'yo para hindi na mag-rejoice sa mga ingitira, kontrabida. So, habang tingga pa rin connection nyo, nag-rejoice itong mga to dahil ibig sabihin, no, para sa kanila, nagsasaksid yung kanilang mas scheme and deceit. Ayun yung mga ginagawa nilang pang-i-ilwish, mga ganon, sa inyong connection. Kung kaya hindi pa, na nagkakaroon ng movement, walang gumagalaw, walang improvement, mga ganon ba? Kaya ang dami sa impyerno ng mga kaluluwa. Kasi madaming evil sa panahon pa ni Noah. Noong unang panahon pa yan, di ba? Kaya sa panahon ni Noah si Noah lang at ang pamilya niya na save. Nabuhay. At sila lang din ang malamang napunta sa langit. Kasi yung the rest na namatay sa anaw, na impyerno yun sila lahat kasi maigil yun, kaya nilipol nga
Alangan mapalangit pa yung ngayon. Alangan masave pa. Yun lang yung mga demons dito pakalat-kalat kasi inallow talaga ng God yan na parang i-test ba yung mga humans, yung mga tao. At yung mga demons daw sinento yun ang mga dito, mga fallen angels din para magasik ng lagim. So yan. Ano ang pero nandito po ba si Jesus Christ ngayon? Nandito si Jesus Christ ngayon. Nandito siya. Pero angels ang nag-guide nito ngayon. Dito. Well, ano yung blessing ni Jesus Christ sa'yo? Kasi nandito eh. The Hierophant. Yung ikasal kayo ng person mo? Hindi. Basta ikakasal kayo ng person mo, iba yung blessing na to. Yung ibig sabihin ng Hierophant, yun ang tinatanong ko. Yung magkaroon ka ng authority spiritually. Oh, yeah. Yung magkaroon ka ng authority spiritually. Pero antay-antay ka lang, ganon. Antay-antay ka lang. Ano pa? Surprises for you. Upright ba itong Knight of Pentacles? Ito, may mag-offer na something na serious. Ito na yun, si person mo. Ayan o. Mabagal lang pero darating yan. Yan din ang surprise. Parang surprise yun sa'yo. May abot niya din yan sa'yo yung offer niya. No? Ex mo yan eh. Ex mo. Ayan o. Parang natingga yung connection nyo. Nag-antay. Maybe inantay mo na mag-offer siya nito. A serious offer. And then, yung mag-commit sa'yo na you'll be in a long-term relationship. Mga ganun ba? Na makaklaruhan siya ng na siya sa'yo magseryoso na ba na mawala na yung mga nagka-clouded sa isipan niya, yung mga influences ng iba, manipulation ng iba dyan, na maging clear na yung judgment niya, hindi na clouded yung judgment niya, hindi na clouded yung isip niya. Yan. Ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan. 9 of Pentacles. What's with the 9 of Pentacles? Gusto niya maging ganyan ang buhay mo? Yun ang gusto niya. Yun ang offer niya sa'yo. Komportabeng buhay. Masaganang buhay. Yung confident ka. Stable ka. Madaming prutas paligid. Positive, you're always positive. You're always comfortable, ganon. Confident. And relax na buhay. Relax lang, komportable ka. Everyone deserves that, no? Lalo kung mabuti kang tao. You deserve to be happy. Ayan. 5 of Pentacles. Yan ba gusto sabihin sa'yo ng person mo? Hindi. Merong nagdurusa. Ano yan? Merong nasasaktan? Nagdurusa? Meron ba? Merong magdusa. Merong magdusa. Ano yan? Yung mga kontrabida?
pwede. Yung mga ingitiras buhay mo, nagdurusa na yan sila. Saan? Sa impyerno? Sa impyerno. Alangan. Kasi, sa mga ayaw mapunta sa impyerno, maging mabuting tao kasi. Choose to live right. Pagpairalin ang inggit, pagpairalin ang pagkaganid. Pero ganun sila eh. Baluktot na talaga sila guys. So ayan, ito na lamang guys for collective